Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon. Sana matanggap natin siya, sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, nagbibigay sa atin ng buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sa mula't-mula pa ay may berbo na, at ang berbo ay sumasa Diyos na. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung hindi dahil sa Kanya, ay walang nagawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao. At ang liwanag ang siyang tanglaw ng kadiliman, ngunit ito'y hindi tinanggap ng kadiliman. Ang berbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig. Siya ay nasa daigdig at ang daigdig ay ginawa sa pamagitan niya. Ngunit hindi siya kinilala ng daigdig. Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat sa lahat ng sa kanya'y tumanggap na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Hindi sila isinilang mula sa dugo, ni sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at nakipamayan sa atin. Nakita ang kanyang kaluwalhatian na babagay sa bugtong na anak ng Diyos, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, noong 1980 ay nag-champion ang Philadelphia Phillies. At dahil dito, itong mga players na ito ay naglalaki ang mga tao, mga maskulado, patataas, malalakas. At doon sa kanilang celebration, ang kanilang isang guest speaker ay si Cordell Brown. Subalit si Cordell Brown ay mayroong cerebral palsy. Hirap na hirap yang lumakad. At kung minsan ay hirap na hirap siyang magsalita. Nang siya ay pupunta na doon sa podium, sa stage, upang magsalita, habang naglalakad siya, doon sa gitna ng mga players na yon, ay halos hindi siya tingnan ng mga players na yon. Hindi natin alam kung sila ay naaawa, o sila ba ay nandidiri dahil sa hirap na paglakad ni Cordell Brown. Pero sinikap ni Cordell Brown na makarating doon sa stage na yon. At lang siya ay magsimulang magsalita, ay halos ayaw siyang tignan nung mga players, naglalaki ang mga players na yon. Subalit sa pagsimula ng pananalita ni Cordell Brown, ang sabi niya, "You are different from me. I am different from you. But by God's grace, I am who I am." At dito natigilan yung mga players na yun. Yung mga tao doon sa lahat na nagsiselebrate ay biglang nakuha ni Cordell yung kanilang attention. At karamihan sa kanila ay nagtatanong, bakit pa siya nagpapasalamat sa Diyos na siya ay naging ganon, na siya ay may karamdaman, na siya ay mayroong pagkukulang. Bakit siya nagpapasalamat pa sa ating Panginoon?
At dahil dito nagpatuloy si Cordell Brown sa kanyang pananalita. Ang sabi niya, all of you, you are famous dahil kayo ay tanyag na tanyag sa buong Amerika. Kilalang kilala kayo. You earn millions of dollars every time you play. Kayo ay mayayaman. Nasa inyo ang lahat na. Subalit, darating ang araw na tayong lahat ay pantay-pantay. Kung tayo nakahiga na sa ating kamatayan sa isang kabaong, at isasara na ang kabaong na yan, at ilalagay na yung huling pako o screw sa ating mga kabaong, tayong lahat ay pantay-pantay. At nagpatuloy si Cordell sa kanyang panalita na halos lahat ay tumahimik sa kanyang mga sinasabi. At sinasabi niya sa kanyang pananalita pa, I don't have what you have. Kayong lahat ay mayayaman. Halos lahat ng gusto ninyo ay nasa inyo na. Wala ako niyan. Subalit hindi ako naiinggit sa inyo. Hindi ako naiinggit sa mga bagay na nasa inyo. Sapagkat mayroon naman ako na wala kayo at ito ang dapat ninyong kainggitan. Sapagkat the basic necessity in life ay nasa akin. At ang basic necessity na ito ay ang ating Panginoon. Totoo nga, minamahal ko mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay sa atin ay ang ating Panginoon. Ang Diyos na lumalang sa atin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. At ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. At kung ikaw ay mayroon noon, ikaw ay dapat kainggitan sapagkat ang buhay na ito ay ibibigay niya sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't sinasabi niya na ang tumatanggap ng aking katawan at dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya ay bubuhayin ko sa huling araw. John 6, verse 54. At sa ating pagdiriwang ng Pasko, minamahal ko mga kapatid, ito ang dinala sa atin na yung ating Panginoon ay ibinigay sa atin. Sa bawat pagdiriwang natin ng Eucharistia, ay doon nabubuhay ang ating Panginoon. Doon muli siyang nag-aalay ng kanyang buhay. Doon siya'y pinapanganak. At dahil dito, maaari nating tanggapin siya. Imposible, minamahal ko mga kapatid, na tayo magsiselebrate ng Pasko na wala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga yung Christmas, Christ Mass, ito ay misa ni Kristo. Kaya sa pag-aalay ng Santa Misa at tayo nakikisa, dito natin siya tinatanggap. At dito lamang magkakaroon ng katuparan ang tunay na diwa ng Pasko, ang tunay natin na pagtanggap sa ating Panginoon. Totoo nga na sa bawat Christmas ay nagpapalitan tayo ng regalo, exchange gift. Sa Christmas na ito, ang ating regalo sa ating Panginoon ay ang ating sarili. At kung sa mga regalo na ating ginagawa sa ating mga kaibigan, ibinibigay sa ating mga kaibigan, tinitingnan natin yung mga tao na mga importante sa ating buhay ay binibigyan natin ng mahalagang regalo. Pinag-iisipan natin, pinaghahandaan natin. At kung minsan ito ay yung mahal na regalo ang nais nating ibigay doon sa mahalaga o kaya ay mahal nating mga tao. Ganon din ang Paskong ito ay inihanda natin. Lahat ng paghahanda natin sa ating tahanan, sa ating trabaho, ang lahat ng ito ay tanda ng ating paghahanda sa ating regalo sa ating Panginoon. Sapagkat nais natin
na ang paghahandang ito ay magsilbing kaligayahan sa pagdating ng ating Panginoon. Gayon din sa ating sarili. Dapat nating ihanda ang ating sarili sa ating Panginoon. At napakaganda ng mga nagdaang mga linggo, sapagkat ang lahat ay ginawa ni Juan Bautista sa kanyang pangaral. Binibigyan tayo ng liwanag kung paano natin ihanda ang ating sarili. Sinasabi ni Juan Bautista, ito ay yung conversion, pagbabalik loob sa ating Panginoon at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito ang tunay na paghahanda. At kung magagawa natin ito, minamahal ko mga kapatid, masasabi natin na tayo nga ay nakahanda ng tanggapin ang ating Panginoon. Sa kabilang dako naman, ano ang regalo ng ating Panginoon sa atin? Ang regalo ng ating Panginoon sa atin ay yung Diyos mismo. Sinasabi nga ng Ama, wala nang higit pa sa pag-aalay ng buhay para sa kanyang minamahal. At yung buhay na ito ng ating Panginoon ay ibinibigay sa atin bilang regalo. Ito nga ang dahilan ng unang Pasko, nang siya'y sinilang sa sabsaban, upang ang regalong ito ay makarating sa atin, upang ang regalong ito ay makasama natin. Tayo ay mahalaga sa ating Panginoon, kaya't napakahalaga sa Kanya ang ibinigay sa atin. Napakamahal sa Kanya ang ibinigay sa atin, sapagkat tayo mahalaga at mahal ng ating Panginoon. Kaya sana pahalagahan natin ang regalong ito ng ating Panginoon, sapagkat ito ang pinakamahalagang regalo na matatanggap natin sa ating buhay. Ang mga regalong natanggap natin sa Paskong ito o matatanggap pa natin ay maaring maluma, mawala. Ang mga pagkain na ating inihanda, ang lahat ng yan ay maaaring maubos at mawala. Ang mga dekorasyon na ating ginawa, ang lahat ng yan ay aalisin natin. Subalit isang bagay lamang ang hindi mawawala, hindi maalis sa ating buhay kung patuloy tayong sumasampalataya sa Kanya. At ito nga yung sinasabi nating basic necessity sa ating buhay. Ang mahalagang bagay sa ating buhay. Ito ang ating Panginoon na tatanggapin natin sa Kapaskuhan ito. Kahit sana minamahal ko mga kapatid, sa ating pagbati na maligayang Pasko o Merry Christmas sa bawat isa, sana ang ating Panginoon ay nasa ating buhay na upang ito ang maging sentro ng ating selebrasyon at ito ang maging sentro ng ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, Merry Christmas, maligayang Pasko. Kasama ng aking pagbati ng maligayang Pasko sa inyong lahat ay kasama ang pasalamat at pagmamahal na gusto kong ibigay sa inyong lahat. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa na maligaya kasama ng ating pinamahal sa buhay. Salamat sa Diyos.